Hi guys! Share ko lang sa inyo itong aking snake plant. Ngayong tag-ulan, ang nangyayari nga is nagkaroon ng sakit na punggos yung ating snake plant. Ayan guys, nung nagdilig nga ako, napansin ko na hindi na nga bumababa yung tubig dahil puro putik na pala guys yung kanyang soil. So ayan, nakita nyo yaman guys. Ang daming punggos, yung puti-puti na sakit ng snake plant. Ganyan talaga guys yung sakit niya mostly kapag tag-ulan. So, linisan ko muna siya. Ayan. Kapag ganito pala guys, dahil medyo nahirapan kayo, huwag nyo itapon guys. Kasi magawan pa yan ng paraan. Ilang beses nga ganitong nangyayari sa snake plant ko, pero nabubuhay naman sila at naging okay naman yung mga new leaves nila. Ayan, hinugasan ko ang maigi and then ipapakita ko sa iyo guys yung sekreto kung paano ba maalis yung kanyang punyo or punggos na yan. Mayroon tayong ilalagay dyan guys na tiyak kayang-kaya nyong gawin at mayroon kayo sa bahay nito. Anyway guys, last year ko pa ito ginagawa. Ayan, baking soda lang guys yung sekreto para matanggal yan. Yung iba binababad nila, pero sa akin hindi ko siya binababad. Yung ginagawa ko is yan, tapos pinimake sure ko guys na lahat ng dahon niya malagyan. Chinecheck kong maigi yan kasi once guys na magkaroon ng punggos lahat yan, magdidilaw and then malulusaw o mabubulok siya. So sayang naman. Kaya kung kayang gawan ng paraan, gawan nga natin ng paraan. Mostly ito guys, ang ganda, ang lalaki na ng mga leaves niya. Anyway, dinisplay ko to sa bahay before and then nilabas ko na nga kasi hindi ko na siya masyadong napaarawan, baka nga malusaw. Ang nangyari naman, nagkaroon ng punggos dahil nga sa klima natin. Ganun talaga guys kapag tag-ulan ulan, araw, ang nangyayari nagkakaganito na siya. Mostly kapag may katabi pa siyang snake plant, nahawaan niya yan guys kasi nga mabilis siya humawa. Yan, hugasan lang natin. Yan, ganyan lang guys, ganyan lang kadali ginagawa ko. Pero sa iba is binababad talaga nila ng mga magdamag, ganun. Ako ayaw ko kasi ginawa ko yan before, nalusaw lang. So baka hindi nga ako marunong sa ganung pamamaraan. Itong pamamaraan naman ay nakasanayan ko na siyang gawin, kaya ganito yung ginagawa ko lagi dahil nga effective naman. Ayan, tingnan nyo guys, iniisa-isa ko talaga yung mga dahon kasi once na may maiwan dyan, kakalat at kakalat yan, and then masasayang talaga kapag napabayaan nga natin. Ayan guys, naglagay ako, pero papalitan natin yan guys Ayan, nagdagdag ako ng soil kasi nga ang gusto nito talaga is hindi guys, hindi na-stuck yung tubig kasi nga yung snake plant, bawal sila mababad sa tubig dahil madali silang malusaw. So ang ginawa ko, nagdagdag ako dyan ng soil and then rice hull. Yan, takpan lang natin guys and update ko kayo after 1 week kung ito ba effective yung ginawa natin. Ayan, kasi like ko yung ginagawa talaga, kaya yun yung ma-share ko sa inyo. Nag-add na rin ako guys ng soil kasi nga malaki yung kanyang pot at konti pa nga yung soil. Mostly kapag diligan mo ito, mabilis lang bumaba yung tubig, I mean yung soil, kasi nadadala ng pagdidilig natin. Dahil mabuhaghag siya guys, naisipan ko ang itali natin siya para hindi siya nakasagabal sa ibang plants na katabi niya. Ayan, pero tatanggalin din naman natin to guys kapag stable o okay na siya. Ganyan talaga nangyayari kapag nagkapunggos, parang nanlalambot na yung iba. Mostly yung pinakapuno pa naman yung natamaan. Ayan, tinali ko lang guys, ilagay ko na lang yun mamaya sa gilid. Hindi ko na siya didiligan dahil basa naman yung kanyang soil. Diligan natin siya kapag dry na talaga. Ayan, thank you for watching, bye.